Posibleng delikado ang lupa pagkatapos ng lindol, landslides at iba pa. Pero ang tibay ng lupa, mas ligtas na mamomonitor underground dahil sa isang innovation na nanalong national winner sa James Dyson Awards this year. Tara, let's change the game! Ever wondered kung ano nga bang nangyayari underground? Yan ang goal na malaman ng tech natin today, na kayang mag-produce ng visual data mula sa ilalim ng lupa. Meet Ramon, short for Resistivity Acquisition and Monitoring Underground. Gamit ang sensors at electric current transmitters, kaya nitong makuha ang soil resistivity o kapasidad ng lupang magdaloy ng kuryente. Ang brains behind the innovation, si Joseph Aristotel de Leon ng Department of Manufacturing Engineering and Management ng De La Salle University. Pero maraming bagay sa ilalim pa na hindi natin nakikita ng mata natin. Hindi dapat natin siya pabayaan. Ang example nito is groundwater pollution. Yung mga iniinom or gagamitin nating tubig from our wells, baka contaminated na. Magagamit din ang data sa construction. Pag-monitor ng tibay ng lupa paglipas ng lindol at landslides. Mga kapuso, para makakolekta tayo ng data doon sa lupa at ma-measure natin yung tinatawag na soil resistivity, itong Ramon gumagamit siya ng two main components. Unahin muna natin itong sensor. Ito yung nilalagay sa lupa o yung pinapatong natin sa asfalto. Habang ang transmitters, i-install naman sa mga poste ng kuryente para mag-inject ng electric current. Depende kung anong nasa ilalim, may corresponding voltage response siya na ma-re-record. Sa isang maliit na sandbox, pinakita ni Aris kung paano ito gumagana. Mga kapuso, pagmasdan niyo po yung magiging itsura nitong waves natin. Ito muna, wala pa masyadong tubig yung soil. Lalagyan na ng tubig. Yan na. Oh! Malaki diba yung signal? Oh! Ang data mula sa mga sensors, dadaan sa data processing na gagawing time-lapse video, making underground monitoring more efficient. Great work indeed! Kaya naman ang innovation ni Aris, ang this year's national winner sa International Design Competition na James Dyson Award. So, isang big, sabi natin, confidence booster natin to continue. Now, we're trying to develop the field site prototype. There you have it mga kapuso, isang underground monitoring system na napakalawak ng pupwedeng paggamitan for safety and risk reduction. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Sayang ang pagkain kung makalalason dahil sa merong salmonella. Ang pagdetect ng bakteryang yan, pinabilis ng tech na dinevelop ng ilang researcher sa UP Diliman. Tara, let's change the game! Lagnat, pagdurumi, at pananakit ng tiyan. Baka na food poison ka na. At posible yan kung kumain ka ng karne at itlog na di maayos ang luto. Sa isang pag-aaral, lumalabas na salmonella ang #1 cause ng food poisoning dito sa bansa. Last year lang umakyat ng 42% o 13,000 na kaso ng salmonella sa Pilipinas. Kaya naman bukod sa wastong pagluluto, mahalaga rin ang maagang deteksyon. Ang gold standard sa salmonella detection ay umaabot ng 5 to 7 days. Pero papabilisin yan ng ating innovation today to just 3 days. Taong 2021 nang pondohan ng Department of Agriculture ang Salmonella Lamp Project, headed by Dr. Wendell Rivera and Dr. Davin Adaw ng UP Institute of Biology. Inatasan silang bumuo ng mas efficient na paraan para ma-detect ang salmonella. Yan kasi yung problema ngayon sa meat and meat products dito sa Pilipinas. Walang efficient na method para ma-check or ma-detect ang presence ng salmonella. Napaka-importante kasi ito ang #1 contaminant, foodborne microorganism na nagkakos siyempre ng foodborne disease. After 3 years of research work, nabuo nila ang LAMP assay, isang efficient, accurate, at mas affordable na salmonella detector. May kasama na siyang dye sa loob. Pagkatapos ng reaction mismo, mabuview siya under UV light na may positive result agad.
Umabot daw na mahigit 1,000 meat samples ang ginamit sa research para ma-perfect ang detector. Yung target kasi namin originally is whole Metro Manila. Galing sa palengke, ipaprocess namin yung samples. Sa LAMP method, nakakuha kami ng 100% na detection rate. Magsisimula ang lahat sa pagkuha ng DNA sample ng bacteria na umaabot ng 2 araw. Pag nakuha na natin ang DNA, ilalagay na ito sa LAMP assay. Ito, yung pagpapainit dito sa ating mga samples. And after an hour, 1 oras lang ang kailangan para malaman natin kung positive ba sa salmonella base sa kulay. O, kita natin, naging kulay green. So, ibig sabihin yan, from orange to green, positive sa salmonella. At gamit ang isang blue LED light, glowing din ang samples na positive sa salmonella. There you go mga kapuso, a game-changing innovation na makakatulong sa food safety sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!